Yung nasa prosecution, Diyos ko po. O ano ba ang inyong mga nakita na po na dyan sa naganap na hearing sa Senado ng mga walang silbi, mga walang kwenta, mga tanga. Diyos ko Lord, nakakahiya. Pinapanood tayo ng buong mundo. Putay na, ganyan lang yung mga ipapakita nyo. Mga walang hiya kayo. Oy, mag-follow kayo, mag-like, mag-share. Subscribe kayo sa channel natin at sa ating mga Facebook pages. Matindi po ang labanan ngayon sa social media. Oy, matindi ang labanan sa social media. Bakit? Oy, kasi grabe grabe ang mainstream media ngayon sa pagpupropaganda. O laban sa prosecute, hindi pala, mali. Laban sa depensa laban sa depensa ng impeachment, yung depensa ni BP Sara. Oo, lagi nilang sinasabi, ang ina-highlight lang nila yung sinasabi ng mga bobong mga prosecutor nila. Ina-highlight lang nila na sinabi nila, ang dami mga kumakalat sa social media na nakapuntos daw yung depensa. Diyos ko po, nagmukhang tanga. Nagmukhang tae, yung dadalawa na lang na kanilang ipinatawag sa witness stand. Dadalawa na lang, Diyos ko po, tanga pa. My goodness, nakakahiya. Oy, grabe ang pagmamanipulate ng mainstream media. Kaya wala kayong ibang papanooran ng mainstream media kundi ang SMNI at mga banateros lang. Grabe sa Facebook, talagang nagkalat yung mga pagpapapuri sa sa kabilang kampo, sa kampo ng mga prosecutor ng mga sintu-sinto. Ay grabe, kahit palpak na sila, magaling pa rin sila. Oh, enough mga bossing, enough para magpropaganda sila. Oo, kasi inaabuso nila yung kabaitan ni Chis Escudero. Inaabuso nila yung kabaitan ng Senado. Ito ang masaklap ngayon. Dito mo ngayon makikita. Dito nyo ngayon makikita mga bossing yung importansya na kailangan at least may background talaga sa batas. Yung mga itinatalaga natin bilang mga senador. O kasi ito mga bossing, yung ang trabaho kasi ng isang senador, bukod dito sa pagiging impeachment court judges. So paano ka nga naman kasi mag-judge? Kung unang-una wala kang experience sa paglilitigate. Wala kang experience sa korte. Ang mga experience walang sa korte yung mga kaso mo dahil magnanakaw ka. Pero wala kang experience how yung court proceeding, rules of court, yung batas. Kasi hindi naman nagbabasa ng batas itong mga kupal na ito, yung mga senador na yan. Hindi naman nagbabasa ng batas yan. Gumagawa pa sila ng batas, yun na nakakainis. Nakita nyo, sa prosecution, hindi pala, sa majority ngayon, yung grupo ni Gatchalian. Tingnan nyo nangyari. Di ba si Gatchalian? Anong ginawa ni Gatchalian? Nagpaka-Senate President pero walang ginawa. Nagpaka-Senate President pero hindi naman pala kaya yung responsibilidad. Magsi-Senate President pero hindi naman pala kayang panindigan. Anong ginawa? Humingi ng tulong sa isang abogado. Yan ang problema. Kapag ang isang senador walang background sa at least man lang pagiging abogado, dapat itinataas na natin yung requirements natin sa pagpili ng mga senador. Eto ang problema. Sapul lahat dito, mga bossing, sapul lahat dito. Tingnan mo. Nakakalusot yung prosecution sa kanilang pang-aabuso sa bait ng mga senador. Bakit? Paano? Ilan man lang. Lahat man yan, puros mga politiko. Ilan lang dyan ang may alam sa batas. Ilan lang ang abogado dyan. Ilan lang ang abogado ng grupo ni Gatchalian. Abnormal pa. Bobo, tanga pa. Sabi nga ni Erwin Dabendalo Tulpo, wala daw utak yan. Kita mo, sino ang abogado sa kabila, sa grupo ni Gatchalian? Iisa na lang, putang ina, unggoy ang utak pa. Si Kiko Pangilinan lang. Tapos si Kiko Pangilinan hindi pa nag-litigate. Abogado lang siya, nakapasa sa bar, pero hindi naman siya nag-practice ng law. Kasi bata pa yan, sumabak na kagad sa politika yan, naging konsihal na yan ng Quezon City. Tapos simula naging politiko na yan. Simula naging politiko, humarap ba yan sa korte para magtanggol ng kanyang kliyente? Hindi. Therefore, bagamat lawyer siya, may background siya kahit papaano, pero mahinang klaseng abogado yan. Abogado na walang kaso, abogado na walang kliyente. So inutil na abogado yan. Yung abogado niya parang display lang sa bahay. Para lang siyang painting. Yung painting na nandoon lang, hindi gumagalaw, nililinis-linisan lang. Yung kanyang lisensya sa pagiging abogado, nire-renew lang niya. Pero nagamit ba niya? Hindi. Nag-iisa. Pangalawang abogado diyan sa majority, si Chis Escudero. Magaling man si Chis Escudero, in fairness. Maganda ang kanyang pagganap sa impeachment proceeding na yan. At na hindi nagkamali
Hindi nagkamali si Gatchalian na ilagay si Chis Escudero dyan. Kasi kung si Gatchalian na nandiyan dyan, putang ina, baka tatlong linggo na hindi pa natatapos yung kanyang pagdidesisyon patungkol sa mga objection, patungkol sa mga sa mga reklamo, yung mga pagtatalo-talo ng mga abogado dyan. Paano nga naman tanga naman yan. Wala namang utak kasi yung gunggong na yan. Kaya ganyan. Ngayon mga bossing, dito naman sa kabila naman, may maraming abogado. Nandiyan dyan si Pia Cayetano, nandiyan dyan si Alan Peter Cayetano, nandiyan dyan si Marcoleta, putang ina, pinakulong pa nila. Tapos si Amy Marcos kahit papaano nagtapos yan ng abogasya. Kaya lang di yata siya nag-bar. Oo. Tapos ito si Bam Aquino parang naka-second year yata siya. Hindi na rin niya tinapos, nag-computer na lang yung gunggong na yan. So kaya nga, sabi ko nga sa inyo, paano naging matalino itong mga buwaka ng ina nito? Paano nagkaroon ng kaalaman sa batas itong mga putang ina nito, lalo na kung sila ay tagagawa pa ng batas tapos hindi sila mambabatas. Hindi nila naiintindihan yung batas. Kaya nga andiyan si Bendalo Tulpo. Tingnan mo yung dalawang tulpo. Dahil nga bobo mangmang sa batas. Akala nila yung mga pinaggagawa nila sa kanilang mga show, yung Rapid Tulpo in Action, T3. Akala nila yung pinaggagawa nila na hinaharas nila yung mga nag-aaway-away na mga tao, pinakikialaman nila. Akala nila yun ng tama, pero may tamang avenue para doon. Hindi para pagpiestahan mo yung problema nila, may tamang mga lugar kung saan ilalagay yung mga problema na yan. Pero dahil nga mga mangmangang mga yan, hindi nila alam. Well, sorry doon sa mga hindi abogado. Marami mga hindi abogado dyan na magagaling naman. Nandiyan naman sila nandiyan naman si yung mga magkapatid na Villar, magaling man yan. Nandiyan din naman si Senator Bato de la Rosa, may PhD naman yan. Si Robin Padilla, ang maganda kay Robin Padilla, ramdam niya, alam niya kung ang pulso ng masa. So, importante rin yan at may tinapos din yan. Si Bongo naman, kahit papaano, hindi man siya abogado, pero matagal siyang naging alalay ng piskal, mayor at pinakamagaling na presidente sa balat ng mundo. So basically, may nalalaman yan. So, bakit ko sinasabi yung importansya nito? Importante na marunong sa batas itong mga nandiyan dyan sa Senado para naiintindihan nila kung ito ba mga putay ng prosecutor ng mga abusado na ito ng mga magnanakaw din naman. Ang gagaling magturo, ang gagaling magsalita, pero putang ina, ang daming mga kaso ng mga hayop na yan. Hindi ba? Mantakin mo, sinasabi nila na pinayaman daw ni Inday Sara yung kanyang sarili. Tingnan mo kung anong relos na suot ni Inday Sara. Ikumpara mo sa relo ni Abante. Relo ni nung kamukha ni Kohol. Diyan sa Maynila, si Valeriano ba yun? Relos ng mga putang ina mga kongresista na ito, congresswoman na ito na si Luis Rong. Pangit ng mukha, maganda relo. Okay lang naman kasi pangit na mukha mo, kailangan maganda relo mo. Ang ibig ko sabihin, tingnan mo paano sila manamit, paano sila umasta. Tingnan mo si Inday Sara, simula't simula, Vice President yan, pangalawa sa pinakamataas na posisyon. Alam nyo ba na, napakasimple. Ang suot lang yan, kung hindi mo yung kanilang uniform, ang suot niyan, simple lang. Naka-on cloud lang na sapatos yan, minsan Skechers lang. Mumurahin, kung bumibili yan sa bumibili yan sa TikTok lang. Bumibili yan sa mga tiyanggi-tiyanggi. Nakita nyo ba si Inday Sara na namuhay ng marangya? Sasabihin ninyo na magnanakaw ang mga Duterte, tapos makikita nyo si Pangulong Duterte, wala naman siyang mansyon. For the longest time, yung bahay na tinitira niya, hindi man nadagdagan ng palapag. Tingnan mo bahay ni Luis Tro. Tingnan mo bahay ni Abante. Tingnan mo bahay ni Joel Chua. Tingnan mo kung paano sila mamuhay. Tingnan nyo yung mga buhay nila. Mga congressman lang yan. Pero tingnan mo kung gaano nagsilakihan yung mga pera ng mga yan simula nung pumasok sila sa politika. Lolokohin nyo pa kami. Alam ninyo, Pwede po mga bossing. Pwede nyong pagbintangan ang mga Duterte sa maraming bagay. Hindi sila statesman, palamura sila. Matapang sila masyado, unconventional sila, hindi sila statesman. Pero yung akusahan mo sila, nakurakot sila. Kasi kung kurakot ang mga Duterte, hindi sana ganyan kaganda ang Davao City. Nag-trending nga nakaraan yung interview ni MJ Mondihar at nung Davao CIO na si Harvey. Dahil nag-trending, milyon yung views. Nagalit pa nga si Mayor Basti. Sabi daw ni Mayor Basti, ayan ka na naman, nag-trending na naman yung interview mo. Pinopromote mo na naman yung probinsya natin. Pag-iinitan na naman tayo. For the longest time, wala ni isa dyan sa Davao City ang nagsasabi ng mga kurakot itong mga Duterte na ito. Kasimple-simple ng mga sasakyan ng mga yan, pick up lang. Si Inday Sara nangihiram nga lang ng van. Paano yung sasabihin na pinayaman nila yung mga sarili nila? Saan ba nag-aaral yung mga anak nila? Nag-aaral yung mga anak ni Inday Sara saan? Sa Lasal? Sa Ateneo? O kung saang eskwelahan? Dito sa Pilipinas? Tingnan mo, saan nag-aaral yung anak
yung anak nila Benny Abante. Yun na lang mga congressman na mga makakaliwa. Halimbawa na lang. Etong mga makakaliwa, saan nag-aaral yung mga anak nila? 'Di ba makamasa daw sila? Saan nag-aaral yung mga anak nila? Sa University of the Philippines ba? Sa State University ba? Sa State Colleges ba? Hindi. Nag-aaral yung mga anak nila sa mga tier 1 na mga kolehiyo dito, LaSalle, Ateneo, ganyan. Yung iba diyan nag-aaral pa sa ibang bansa. Yung anak ni Romualdez, saan nag-aaral yan? Hindi ba sa ibang bansa nag-aaral ng mga hindot na yan? Pero tingnan mo si Inday Sara, nag-aaral ba sa ibang bansa yung kanyang mga anak? Si Mayor Basti ba nagtapos sa ibang bansa? Nag-aaral ba si Mayor Basti sa ibang bansa? Si Inday Sara, nag-aaral ba siya sa ibang bansa? Hindi ba? Yung mga dyan, yung mga ibang congressman dyan, may mga schooling pa yan sa ibang bansa, ginagamit naman sa katarantaduhan. So, hindi talaga kakagatin ng masa yung sinasabi nitong mga prosecution na nagpasasa sa yaman ito si Inday Sara at meron siyang yaman na hindi niya kayang ipaliwanag because, again, naging vice mayor yan, naging mayor, si Baste, naging vice mayor, naging mayor, si Mayor Duterte, naging mayor, tapos naging congressman, tapos naging presidente. Pero wala, hindi mo nakita talaga na nakitaan mo sila ng sobra-sobrang yaman. Yung yan, si Pulong, mayaman talaga yan. Kasi ang kanyang napangasawa ay isang royalty ng mga Muslim. Kaya yung mga yung mga anak niyan, mayayaman talaga dahil mga mga dugong bughaw yung mga yan na mga Muslim. So malabo yung sinasabi nila na ganun. At bumalik tayo doon bumalik tayo doon sa sinasabi ko kanina. Importante na talagang kailangan mga abogado para at least na umpisa pa lang nalalaman na nila kung naaabuso yung korte. Katulad niyan si Chis Escudero na nga lang eh. Si Chis Escudero na lang medyo pa siya na pasensya na. Siguro sa pagod niya, hindi niya narinig o hindi niya naintindihan na yung speech ni Kapunan kahapon na hindi sila magsho-show na ng kanilang mga testigo. Nag-violate pala yun sa rules. Kasi hindi pala dapat na nagbibigay ng mga statement na parang nagko-conclude na yung mga prosecutor. Dapat yung conclusion, yung decision at yung hindi pa pwede magpropaganda diyan. Bagamat kailangan mong ipaintindi sa tao bakit mo ginagawa ito, hindi kayo dapat nag-grandstanding diyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
sa